So today, mga kaigsunan, we're focusing on the power of prayer. Okay? By looking at the example of, may na ako isa nakita nga, tao, mga kaigsunan, nga ordinaryo ran siya nga tao. Dili siya sinugo, dili siya propeta, dili siya pari, dili siya, ordinaryo lang siya nga tao, mga kaigsunan. Wala ilain, nabasa yun na ako ni siya si Epaphras. Usa ka ordinaryo nga tao, mga kaigsunan, nga gidaig in taon siya, comment siya, ni Apostle Paul tungod sa iyahang kinasing-kasing nga pag-ampo, mga pinalanggang igsuon. Amo ni siyang gi-describe ni siya as wrestling and prayer. Nakipagbugno sa pag-ampo. Nga naman, nakita diri ang intensity o commitment ni Epaphras nga, ni-intercede siya, nagpataliwala siya, mga kaigsunan, para sa ubang tao. Particularly, especially, sa church sa Colossus. So, kaning story ni Epaphras, mga kaigsunan, dili siya sinugo, Ordinaryo lang siya nga tao, mga kaigsunan. We can be an intercessor. Pwede ta mahimong tigpataliwala sa uban, mga kaigsunan. It doesn't necessarily na ang sinugo rin mo tigpataliwala o mag-intercede. Pwede ka. Pwede ni mo iampo ang ubang tao, pwede ni mo iampo ang atong nasun, mga kaigsunan. Bisag ordinaryo lang ka na kingdom citizens na. Palagpakan na ito ang bugtong-buhay nga Diyos. Nga naman, naghatag, nasulat man sa Epaphras, it's because, importante ni mga kaigsunan. Na sa Epaphras, mga kaigsunan, usa ka ordinaryo lang nga tao, mga kaigsunan, pero nag-intercede siya. Giampo niya, dili iyang kaugalingon, kundi ang ubang tao, ang church sa Colossus. Maabot atas nasod niya. Iglesia sa atong gisgutan. So, mga kaigsunan, ang young story nag-serves as a powerful reminder to prioritize and actively engage in prayer. Diba? Dapat i-prioritize nato, mga kaigsunan, ang pag-ampo sa atong kagalingon, not lang sa atong pag-ampo, di lang diri sa atong kagalingon, but also for others, sa ubang tao. So, basahon sa nato ang Colossus chapter 4 verse 12. Dalay ko ng bugtong mabuhay nga Diyos, nakalimot ko, hindi, copy. Dalay ko ng bugtong buhay nga Diyos, mga Diyos, nga mga Kristong pinakalabing gamahanan sa tanan. Si Epaphras, nga usa sa mga tagadiha sa inyo, ulipo ni Kristo Jesus, nangumusta kaninyo, sa masibuton gayod, siya sa kanunay nagalakip kaninyo sa iyang pag-ampo. Aron kamo magabarog nga hingpit o pinasaligan sa bugos nga kabubuton sa Dios. Unsay gibuhat ni Epaphras? Unsay gisulat ni Apostle Paul? Nag-ampo si Epaphras para sa iglesia sa Colossus. Wala gaampo si Epaphras, mga kaigsunan, para sa iyang kaugalingon. Nag-ampo siya para sa ubang tao. Nga ang ubang tao, iyang kauban sa pagtuo, mas mahimong maligon. Despite sa mga false teachers nga niabot dito sa Colossus. So, ang sulti sa balaang kasulatan, mga kaigsunan, Epaphras was a faithful and nahimo siyang fellow prisoner ni Apostle Paul. Manay gisulti sa Philemon chapter 1 verse 23. So, he was with Paul, mga kaigsunan, kauban niya si Apostle Pablo during sa first Roman imprisonment ni Apostle Pablo. Aasa na preso si Apostle Pablo? Sa Roma, mga kaigsunan. Si Epaphras, na ay problema sa Colossus, niadto siyang Apostle Paul. Pag-ato niyang Apostle Paul, nag-raise siya og problema nga Apostle Pablo. Mao ni nahitabo sa Colossus nga ay nisulod na mga false na mga teachers, nagdala og mga false na mga teaching. So niadto si Epaphras, mga kaigsunan. Nagtugan siya mo nang mga sinulat ni Apostle Paul, mga kaigsunan. Dili gyud na direct nga nakig-uban si Apostle Pablo anang mga lugara. Si Apostle Pablo wala in town siya nakaapak sa Colossus. Kung kabalo lang mo. So, nasulat ni Apostle Paul ang Colossus, mga kaigsunan, or Colossians, is because tungod sa report sa iha ni Epaphras, mabasa nato na sa Colossians chapter 2 verse 1. Nga mismo si Apostle Paul, wala gyud in town siya nakaapak sa Colossus, mga kaigsunan. Si Epaphras, mga kaigsunan, usa siya converted. Sa panahon nag-travel nagmisyon si Apostle Pablo dito sa Ephesus.
nadungog niya ang pulong sa bugtong uboy nga Dios pinaagi kay Apostle Paul or sa mga kaubanan ni Apostle Paul mga kaigsunan. Then na-convert si Epaphras. Then kidala niya ang mensahe gikan sa Efesos padulong sa Colosas. So si Epaphras mga kaigsunan nagtukod sa iglesia. Ha? Iglesia dili ni sa church, dili siya building ha. Kundi a group of people who believes in God. Pasabot usa ka community mga kaigsunan nga nagtuo sa bugtong ubuhi nga Dios. Mao na siyang iglesia, dili na building. So, gidala niya ang mensahe sa Colosas. Kabalo ba mo mga kaigsunan nga ang Colosas is duol siya sa Laodicea and Hierapolis? Kabantay mo anang mensahe diha sa Laodicean Church nga ang Laodicean Church ginasuka sa bugtong ubuhi nga Dios kay tungod sa ilang pagka bugnaw, init sa pagtuo. Kung sa isultis bugtong ubuhi nga Diyos, kung ikaw bugnaw, init, isuka ka sa bugtong ubuhi nga Diyos. Why? It's because mga kaigsunan, literally and symbolically, ang Laodicea, wala sila kaugalingong tubig. Sila ang pinakadato sa ilahang panahon mga kaigsunan, pero wala sila own water supply or resources. So ang gibuhat sa Laodicea, kay kaning Colosas na area, ang ila pong tubig kay bugnaw kaayo, murag naligog swimming pool. Ingana ka bugnaw. Og diri sa Hierapolis, kay ngay maguni, Hierapolis, ang Laodicea na patungaan sa Colosas og Hierapolis. So kaning Hierapolis makaigsunan, ang ila pong tubig, grabe kainit. Murag gikan sa bulkan. So, kamantay, nakaligo mong spring. Kanang spring nga init siya ba, nga gikan sa bulkan. Kami sa una ni Pastor Ray sa Palawan, nakaligo mi og spring nga gikan kanang init nga gikan sa bulkan kanang tubig. So tambal man gyud na siya, daghang mga sakit mawala. So ang Hierapolis makaigsunan, init ang water na iyang ginaproduce. So ang kaning Laodicea wala sa own water source. So ang gibuhat nila, magkuha sila og tubig gikan sa Hierapolis. So pag once i-travel nimo ang tubig, init kay makaigsunan, pag abot ana dito sa inyo ha, maligamgam na. So mao to ang Laodicea, ang ilang tubig dito lukewarm. So ingana pod nagrepresent sa ilahang pagtuo. Init-init, bugnaw-bugnaw, isuka ka sa bugtong ubuhi nga Dios. So kana si Epaphras makaigsunan, gibitbit niya ang mensahe nagikan dito sa Efeso sa panahon nga ni travel siya og nakadungog siya sa mensahe ni Apostle Paul. Dayon nagmensahe siya, nagwali siya, and then naa siya na-establish na iglesia dito sa Colosas. So, nabala ka si Epaphras makaigsunan. May tungod sa mga false teaching na naabot sa Colossians o sa Colosas. Nga naman, sa may mga false teaching about sa legalism na gusto sa mga teachers na ito nga i-impose ang Mosaic law. Gusto nila maluwas ka pinaagi sa pagsunod sa tanan kasuguan na more than 600 mga kaigsunan. Kanang nasa Colosas, mix na sila. Na ay mga Hudiyo, na yung mga Hintil, pero ang mga Christians diha, more on Gentiles. So, usa pa man ang false teaching. Ningon sila nga dapat po daw, na yung mga tudlo, nga dapat daw simbahon ang mga anghel. So, mauni ang mga false teaching, mga sayop na mga tudlo nga niabot sa Colosas, nabala ka si Epaphras. So, grabe niyang ampo makaigsunan, ug niato siya kang Apostle Paul. Kaya nagkinahanglan siya tabang. Kay tungod si Apostol Pablo makaigsunan, siya man ang mensahero sa mga Hintil. O si Apostol Pablo makaigsunan, sa iyahagyod na nga duol tanan, kay siya man ang unang nag-establish og mga iglesia sa bawat lugar, sa Galacia, sa Ephesus. So sa iyaha tanan mo, duol mo dangop makaigsunan. So niato si Epaphras, and during that time, si Apostol Paul napriso man. So nakauban po ni Apostol Pablo sa Epaphras nga napriso kay tungod nagwali man po dito sa Roma. So, napriso siya makaigsunan. So, ang gibuhat ni Epaphras makaigsunan, nahimo siyang intercessor. Ano sa kaya intercessor? Patiwala. So, ang kaning pag-intercede makaigsunan, nahimo na ni siyang buhat sa una sa Old Testament. Nga magampo ang sinugo para sa katawhan. Diba? Remember si Abraham makaigsunan, nagampo siya para kay Lot? Para sa iyang pag-umangko na si Lot? Sa panahon nga sunugo ng Sodoma Gomora, mabasa nato na Genesis chapter 19 verse 24 to 33. Di ba? Bago gisunog
bago gipanisyan sa bugtong uboy nga Diyos sa Sodoma, Gomora, or Sodom, o sa may gibuhat ni Lot, nakipag-negotiate ang bugtong uboy nga Diyos iyang sinugo. Kay dili makaigsunan, maghatag og silot ang bugtong uboy nga Diyos, kung dili siya magpahibalo sa iyang sinugo. What does it mean? Kinahanglan ba yun mo agi? As a sign of respect sa bugtong uboy nga Diyos, nga ganda padala sa sinugo. Kung dili mo agi ang bugtong uboy nga Diyos iyang sinugo, bago niya silutan ang usa ka lugar, unsay purpose makaigsunan nagpadala sa sinugo kung dili niya paanda bang tao, di ba tama? So man nagpadala og sinugo ang bugtong uboy nga Dios. Mao nang natay mga sinugo, Father Lahi og sa pagbalik sa Espiritu gahom sa bugtong na sugo, walay lain. Pastor Lahi, palakpakan na to ang bugtong uboy nga Dios. So, bago silutan ang Sodoma mga pinalanggang igsuon, nagnegotiate sila. Niya na si Abraham bugtong uboy nga Dios kung na bay 50 kabuok diha matarong silutan ba nimo ng lugar kauban ang mga dautan? Dili. Hangtod ang negotiation niabot sa 10. Unya bisag 5 man kigsunan, ibutang nato bisag 5 wa man gyud kaabot sila Lot. O sige buhat sa bugtong mo Dios, gi-pull out daan sila bago sunog. Desi man hitabo atong istorya ni Commander Atsa ganina si Sister Elsie or Sister Tata nga anak ni Elder Nilo Garcia. Bago nilinog, udto pa lang daan, katong galinog sa Cebu nga 6.9, pagagabi man to nilinog, tama? Alas 10. Udto pa lang daan, nakaato na sa nagsentro. So, gipull out sa daan sa bugtong uboy nga Diyos. Karon pod, bago ang baha, gipull out ra gihapon siya sa bugtong uboy nga Diyos. Ingana ng mga bugtong na sa bugtong uboy nga Diyos. Ningon diha sa ampo ni Father Lahi, usa ka libo, sa daw na, ampo ni Father Lahi. Pulo kalibo na sa imong tuong kamot og pulo kalibo walang kamot. Alawati mailhan yun ni wa ni gaampo ni ba? Kasi makaka Pasuronoy. Unsa ta Pasuronoy? Pila kalibo? Unsa isulti dito? Pila kalibo? Pastor, God, palakpakan na ito ang bugtong buhay Diyos. Okay, masabta na matingalo ako kung hindi siya kabalo, pastor siya. Katawa man si Sir Elena. Required mo na dapat iampo na ninyo. So, mato na itabo makaigsunan. Si Abraham makaigsunan, nag-intercede siya. Pasabot, nagpataliwala siya para sa iyang pag-umangkon nga nawa na kaila. Kisa pangalan? Palakpakan na itong bugtong buhay Diyos. Kisa pa man, mingaw kayo do. Palakpakan na itong bugtong buhay Diyos. So, kisa pa man nag-intercede makaigsunan. Tagay ko nyo, kisa pa man nga sinugo ang nagpataliwala para sa katawan. Moses, sakto. Palakpakan na itong bugtong buhay Diyos. Si Moses makaigsunan, nag-intercede siya. Nagpataliwala siya para sa Israelites. Exodus chapter 32, verse 10 to 14. O sa gisulti diha, diri lang ba nato basahon sa Jess? Exodus chapter 32, verse 10 to 14. Dalay ko ng bugtong buhay nga Diyos. Busa karon, pasag di ako nga magdilaab ang akong kaligutot batok kanila. Kinsa may gisulti ani? Bugtong buhay nga Diyos. Og aron pagaut-uton ko sila og ikaw pagabuhaton nga usa ka dako nga nasod. Nasuko ang bugtong buhay. Unsay gikasukan sa bugtong buhay nga Dios? Unsay gibuhat ato mga katawhan? Nagsimba og golden calf. Bata man to. Ang kaw dako naman na. Golden calf. Pag naog ni Moses kay gikuha man niya ang pulo kasugo gikan sa Mount Sinai. Pag naog niya naabtan man gyud niya gadaig-daig na dato golden calf. Bulawan nga sa Bisaya sa calf. Nati nga baka. Naabtan man gyud niya. Nasuko si Moses gibalibag ang pulo kasugo. So ang bugtong buhay sa suko siya. Siya hutdo niya ang tanan Israelita pero unsay gisulti ni Moses makaigsunan? Nagpataliwala siya para sa mga Israelita makaigsunan. Apan, pinaagis kaluoy sa bugtong uboy nga Diyos, gipadapli niya iyang kasuko. Tungod,
sa pagpataliwala ni Moses ay Palakpakan na tumugtong nga Diyos. Isa pa may nag-intercede sa Old Testament. Yes, pero wala man ang mga tao na minaw. Si Samuel. He called on God, makaigsunan na palibutan na. Katong laban, battle na sa Mispa. Pag palibot na makaigsunan sa mga kalaban, nag-intercede si Samuel. Nagpataliwala siya. Nag-ampo siya, nag-burnt offering siya dito makaigsunan. Then ang bugtong ubuhi nga Diyos, nagpadala og thunder. Saan man yung thunder? Dalugdog. Tingog to sa bugtong ubuhi nga Diyos. Ang dalugdog gani makaigsunan mo, tingog sa bugtong ubuhi nga Diyos. Suko ang bugtong ubuhi nga Diyos. Kung atong ibutang expository, nasuko ang bugtong sa iyaw ninyo na hilabti ang akong mga pinalanggang anak. Palakpakan na itong bugtong buhay ng Diyos. Isa pa man, Elijah makaigsunan. Pila gani ka tuig nga walay ulan sa Israel? Tanawara. Pila ka tuig? 5 years, oy. 5 years, no? 5 years. 5 years daw. 3.5 years. Tuluog tunga katuig nga wala ni ulan. Wala ni ulan. So sa gibuhat ni Elijah, nagpataliwala siya, nagampo siya makaigsunan. He prayed how many times? How many times nga nagpadala siya tanaw dito kung ni ulan na ba? Sa iyahang right hand. How many times? 7 times. Okay? So nag-intercede siya bisag si Jeremiah. Si Jeremiah, makaigsunan, gitawag siyang weeping prophet. Nga naman, iyakin nga sinugo. Ano siya, emotional siya nga pagkasinugo, makaigsunan. O daghan kayo siya, nag-intercede siya para sa Israelites. And also, si Daniel, makaigsunan. Si Daniel, nagampo siya para sa katauhan sa Israel. And also si Ezra. Nagampo siya para makabalik ang mga nabilin nga mga Israelita dito sa Babylonia during the time of Esther and Mordecai. So there is a bagong tugon makaigsunan. Kinsa man ang pinaka-best example ana nag-intercede sa matag usa sa atua. Kinsa ang nagpataliwala para sa atong sala nga kita unta ang ipalansang. Tubag dayon sila, palakpakan nato ang bugtong miss. So ang bugtong ubuhi nga Diyos makaigsunan. Even on the cross makaigsunan, He prayed for His enemies. O sige, ampo niya dito. Amahan, pasaylua sila, kay wala sila kabalo sa ilang gibuhat. Supposedly makaigsunan, di na to niya iampo, kay gidaog-daog siya, gipalansang siya. Di ba? Pero giampo sa bugtong ubuhi nga Diyos, nagpataliwala ang bugtong ubuhi nga Diyos makaigsunan. So, ang atong bugtong ubuhi nga Diyos, mainampuon makaigsunan. Kita, mainampuon ba ta? Kinsa may nag-ampo yun ninyo dire, 4 alas. Kinsa nag-ampo ninyo taga alas 12 sa gabi Wala, Jogo. Bisag ako, mawitan di ko kakantag in the midnight of prayer kay di man ko makamata. Kay, dasig ang espiritu apan luya ang lawas. Pero, kabalo mo kaigsunan, that's the best time na mag-ampo ta. Nga naman, pareha na, tulog imong makaubanan sa balay. Ikaw rin nag-ampo. Solo kay nimong bugtong buhi nga Diyos. Noon sa imong pangayoon, mahatag, yun na, dili lang po ta sige withdraw. Deposit po, ta sa nga pamaagi. Mag-ampo po, tao pasalamat sa bugtong buhi nga Diyos. Kabalo mo kaigsunan, si Esteban, gibato man gyud si Esteban makaigsunan. Apan kung unsay ampo sa bugtong buhi nga Dios, mao poy giampo ni Esteban. And even Apostle Paul makaigsunan, bisag gipriso na siya, gasakay sila barko padulong sa Roma, unya naamay dako kay nga bagyo nga niabot. Yan nabalakan atong more than 200 nga naa dato nakasakay sa barko. So ang gibuhat ni Apostle Paul, nagpataliwala siya makaigsunan. Ang anghel ni sulti sa iyaha, mabuhi silang tanan pero bungkag ang barko. Pero buhi sila tanan. Palakpakan na ito ang bugtong buhi nga Diyos. Kabalo mo makaigsunan, sa atong dili pagkamainampuon nakasala na ta. Kaysa may mo agree ana. Basahon na to ang 1 Samuel chapter 12 verse 23.
Dalay ko ng bugtong buhi nga Diyos. Labot pa, alang kanako ipahilayo kini kanako nga ako magapakasala bato kang Jehova sa pag-undang sa pag-ampo tungod kaninyo. Apan, ako nagatudlo kaninyo sa maayo ug sa matarong nga dalan. So makaigsunan, in other words, not praying is sinful. Not praying is sinning against the Lord. Ang dili pagka mainampuon, nakasala na ka, batok sa bugtong og buhi nga Dios. Do you think makalapas na ka sa pulo ka sugo, diha lang nga pamaagi nakasala ta? Mismo ha, diri nakasulat sa walang kasulatan, ang dili pagka mainampuon, nakasala na ta, batok sa bugtong og buhi nga Dios. So daghan kayo ang klase sa sala. Dili gid nato maihap makaigsunan. Nakasala ta sa atong huna-huna sa pulong ug sa buhat. Pati ang atong dili pagka mainampuon. Kisa may moampo diri makaigsunan pag mata sa buntag. Very good. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. Very good. Ha? So, ang ampo makaigsunan nakapag-unite sa atoa. Panahon nga nasa ospital si Pastor Hay, nag-unite mo? Wala. Diba? Nag-unite ang matag usa. Kabalo ka na usa ka tao makaigsunan ni duol sa siyang pastor. Nga na siya, Pastor, na ako'y problema ni mo ba? Yan ang pastor, kadyot lang. Bago ni mo isulti mo mga problema sa ako, mangluhod sa ta, magampo sa ta. Nga atong pag-aistoryahan, ang magpatunga, walay lain, kundi ang bugtong ubuhi nga Diyos. So, ampo na silang duha. Dahil pag human nila ampo igsuon, okay, ni tindog na sila. Yana dayon ang pastor, unsa ganito imong problema sa ako adong? Yana dayon to nga taon siya nga, ay dili, day pastor, ako gyud ang problema. Wala kay problema, pastor, ako gyud ang sipyat, ako gyud ang sayop. Ha? Sometimes, mga pinalanggang igsuon, hilig kita mag-pinpoint sa ubang tao. Sige ra tagana, ikaw manggod. Sala manggod ni ugod. Sala ni mo. Bantong nagkaingani ta, nagbulag-bulag ta kay sala ni mo, di ka mo naog. Sometimes, mga pinalanggang igsoon, hilig kita mag-pinpoint. Sala manggod niya, anong galinsod ko karon? Sala ni niya. Sala ni niya, anong nagbulag-bulag ang gingharian karon? Sala na niya. Without even thinking, mga igsunan, gatudlo ka sa tao, pero ang tulong ni mo ka kumagko na sa imuha. Kabalo ka, that's a sign of pride. Nga hilig ka mag-pinpoint, kani manggod siya. Kani manggod siya, dalo, hakog. Nanatanan, ipasulti ni mo sa tao. Hilig kita mag-pinpoint, mag-igsunan, ug sala sa ubang tao. Wala, kita sa atong sala. Kung si sultis balang kasulatan, bago ni mo kuhaon ng truso, bago ni mo kuhaon ng puling, naasa mo isig ka tao, kuhaa saang truso sa imuhang mata nga gababag para makita ni mong tarong iyang puling. Dili kita mag-pinpoint mga igsunan. Kabalo ka every time masuko ka igsuon, ayaw dayon pagdesisyon. Sa usang pamagi, luhod sa ampo sa bugtong ubuhi nga Diyos. Then ayha ka magdesisyon. Kaubanan sa tabang sa bugtong ubuhi nga Diyos. Dili na mag-pinpoint na nani ang Pilipinas karon magubot na ni Pilipinas. Ngano man, tungod sa mga kurakot. Sa ato bang kaugalingon mo kay sunan, wala ba gyud ta nakabuhat og wala ba gyud ta kabuhat og nanay mga igsunan? As in, wala gyud ta nakahuna-huna nga hinduta madato makapalita og kaugalingon natong balay, makapalitag kaugalingon natong sakyanan, wala gyud mo nakahuna-huna nga mahimo mong dato para ma-provide ninyo mga igsunan ang kinahanglan sa inyong pamilya? So what I mean mga igsunan, ang mga tao karon, asa man magsugod ang pagbag-o sa kaugalingon? Asa man magsugod ang pagbag-o mga igsunan? Walay, kasi ito gani? Naay ka ng sinultihan nga walay, kasi ito gani ka ng walay tulisan, walay kawatan. Kasi ito, dili, ka ng walay kawatan, walay kawatan, o wala po kung walay,
Walay mangingilad. Walay mangingilad kung oh. So parehong sala. Ha, magkaigsunan? So, next time, di nato i-pinpoint sala ang good ni Kuan, kanisa makasasala ni siya, kanisa kawatan, kanisa mananapaw, kanisa si kang chismis sa imong isig ka tao igsuon, wala intawng kagatanaw sa imong kaugalingon, utro pug kang batayonon. Tama? Naiburlat? Sige, uy, si Kuan bitaw, no kay ambutan niya, di ko ganahan niya, ay kay buhog ilok. Katawa, Sister Lilit. Buhog ilok to. Ha? Hindi, masala ra ba di ka? Kaya bukag, yan lang. So, padayon ta maigsoon. Ha? So, si Epaphras makaigsunan, nakipag-wrestling siya sa pagpataliwala niya. We always think of prayer makaigsunan as easy. But Paul, abi nato makaigsunan nga ang pag-ampo, dali ra man mo ampo ka, muluhod ka, o mangayo kag, mag-ampo ka sa bugtong buhin Diyos, tama? Dali ra man ang mo ampo makaigsunan, pero si Paul makaigsunan, gidescribe niya ang pag-ampo ni Epaphras as wrestling in prayer. Unsa maning wrestling makaigsunan? In the Greek word is agonize. Unsa maning agonize makaigsunan? Ang agonize, which means extreme physical or mental suffering. Kung unsa tong agony nagibati sa bugtong buhing ni Diyos during the time nga nag-ampo siya sa Garden of Gethsemane, the same ang gigamit na expression ni Apostle Paul nga gidescribe niya si Epaphras na nakipag-wrestling. Dili wrestling nga makipagsumbagay, kundi wrestling sa pag-ampo makaigsunan. Abi ninyo, dali ra ang ampo? Abi ninyo, musulod lang mo sa inyong kwarto o muluhod mo? Grabe ang pakipag-battle ni mo, ana. Tama, Brother G-Boy? Dili ka basa-basa makaampo, makaigsunan. Ha? Na ay times makaigsunan, memoryado na lang nato atong pag-ampo. Almighty Father, God in heaven. In Christ I trust. Ha? Pero kani si Epaphras makaigsunan, dili memorize iyang pag-ampo, kundi ni-intercede gid siya, kundi nagpataliwala gid siya sa katawan sa Kolosas. Nga na, sudlan og sayop nga doktrina. Ikaw, nakaampo na ba ka sa iglesia sa bugtong buhay nga Diyos? Nakaampo na ba ka, nabalaka na ba ka nga naanay nakasulod ng mga sayop na mga doktrina, sayop na mga tudlo sa iglesia? Pero sa Epaphras makaigsunan, grabe ang iyahang pagpaningkamot sa tabang sa bugtong buhay nga Diyos. Dili nga na kadali nga nagampo lang siya, Ginoo. Inaot, mga hawa na ning mga false teacher dere. Dili nga na iyang pag-ampo makaigsunan. Ha? There's more than one kind of prayer. Naay pag-ampo nga relational. Pasabot, nag-ampo ka mahitungod sa imong relasyon, sa imong sikatao, relasyon nimo sa bugtong buhay nga Dios. Naay pag-ampo makaigsunan nga gadayeg ka sa bugtong buhay nga Dios. Naay pag-ampo makaigsunan nga nagpasalamat ka sa bugtong buhay nga Dios, etc. Daghan pa. But there's also a deeper, more powerful makaigsunan level of prayer. Na usahay ra, gamay ra ang musulod aning klase sa pag-ampo. Unsa man ni? Entering into the office of intercession. Pasabot, pwede ka mag-ampo, magpasalamat ka sa bugtong buhay nga Diyos. Pwede ka mag-ampo, makaigsunan sa imong relasyon sa bugtong buhay nga Diyos, sa imong sikataw. Pero, gamay ra kaayo ang musulod sa pag-ampo, makaigsunan, nga mo intercede o magpataliwala para sa ubang tao o para sa atong nasod. Kinsa may gaampo ninyo para sa atong nasod, makaigsunan? Ha? Mao ni siya ang pag-ampo makaigsunan nga gamay ra kaayo ang ni sulay og ampo. Ha? Nag-ampo na ba ta para sa kaayuhan sa iglesia sa bugtong buhay nga Dios? Ha? Nag-ampo na ba ta kung unsay padulngan sa atong nasod karon? Wala. That what Paul is referring, makaigsunan. Maunay punto ni Apostle Paul. Nga, dili lang ka mag-ampo para sa imong kaugalingon, Ginoo, padato ako, kay aron makapalit ko og kuan, iPhone 17 Pro Max. Bugtong Diyos, padato ako, kay palit pa kog sakyanan.
Magpatukod ba kog dako kayong balay? Unya usara di ay kalinog, bungkag ang balay. Ha? So, kaning translation ng kaigsunan sa Greek word nga agonize means mental suffering. Gigamit po ni siya makaigsunan nga pulong diri sa Lucas 13:24. Strive to enter at the narrow gate. Strive makaigsunan, it means kinahanglan og pagpaningkamot. Kinahanglan og wrestling ka sa pag-ampo sa bugtong uboy nga Dios makaigsunan nga makasulod ka sa sigpit nga dalan. The same ang gigamit ani makaigsunan sa panahon nga nagipag-wrestling si Epaphras para sa katawhan sa Colosas. Mao po ni gigamit nga term diri sa bugtong uboy nga Dios nga strive. Kay ang meaning sa Greek makaigsunan daghan kay meaning. Pwedeng strive, pwedeng fight, pwedeng wrestling. Ha? The same ang meaning niya makaigsunan. Kailangan og pagpaningkamot sa tabang sa bugtong uboy nga Dios. Dili ka makasulod makaigsunan nga igo lang ka muluhod nga wala kay pagpaningkamot sa imong pag-ampo, wala ka nakipag-wrestling sa imong pag-ampo sa bugtong uboy nga Dios. Kaya ka, ha? Unsa nang kasagarang ampo gani? Kanang diretso amen? Unsa tay imong joke Maria? Katoy na to? Oh, Lord, you know what I mean. Amen. Dili ingana ha? Dili ingana ang meaning. Kay diri mga isunan sa Lucas, strive to enter at the narrow gate. Strive, it means kailangan og pagpaningkamot. Ha? Maninguha ta sa pagsulod sa sigpit nga ganghaan sa tabang sa bugtong uboy nga Dios. O gigamit po ni Apostle Paul makaigsunan kaning gidescribe sa pag-ampo ni Epaphras, gigamit po ni Apostol Pablo sa usa ka Olympic contestant nga ang mga contestant makaigsunan grabing pagpaningkamot para makakuha sila og yutanon nga gante. Sa isulti diha 1 Corinto chapter 9 verse 25, dalay ko ng bugtong buhi nga Dios. Ang matag usa ka magdudula nagabatasan sa pagpugong sa iyang kaugalingon labot sa tanang mga butang. Sila nagahimo niini aron sa pagdaog sa usa ka purong-purong nga madunot ra, apan kita aron sa pagdaog sa dili madunot. So naay term diha na nag-strive pud sila makaigsunan, naningkamot ang kanang diri sa yutan-on ng mga Olympic makaigsunan para makakuha og purong-purong nga madunot ra. Apan kita sa isulti ni Apostle Paul makaigsunan sa 1 Timothy chapter 6 verse 12. Fight the good fight of faith. So kung i-translate nato na sa Greek makaigsunan ang agony, ang buot punto ni Apostle Paul, agony in the good agony of faith. Pasabot, kailangan og pakigbisog. Dili lang basta makaigsunan nga hayahay lang atong kinabuhi nga walay pagpaningkamot. So asa man nga parte nagipagbisog si Apostle Paul sa iyang pagtuo. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Monang sa 1 Timothy ganinya 6:12 sa I have fight the good fight of faith. Fight the good fight of faith. There is a 2 Timothy chapter 4 verse 7 sa isulti ni Apostle Paul, I have fought the good fight of faith. Pasabot makaigsunan, nakipagbisog si Apostle Pablo sa unsa man, battle against sin, temptation, and worldly influence, not physical violence. Kaning pakipaglaban niya sa iyahang unod-nun makaigsunan. Mao ni ang declaration ni Apostle Paul makaigsunan. Ang iyahang faith and commitment sa pagminsahe sa pulong sa bugtong ubuhi nga Dios. Kung mawala ka sa kalibutan, makasulti ka kahag, I have fought the good fight of faith. Pareha sa gihimo ni Apostle Paul, nagminsahe baka, nagbalay-balay baka, nga musulti ka, bugtong ubuhi nga Dios, I have fought the good fight of faith. Nakipaglaban ko bugtong ubuhi nga Dios sa laban sa pagtuo. Makaingon baka ana? Wala po ko'y gibuhat. Si Apostle Paul makaigsunan, daghan nagian. Shipwrecks, daghan siyang nagian makaigsunan. Pagbiting sa iyaha, pagsumbag sa iyaha, pagbato sa iyaha, daghan siyang nagian. Pero wala ni give up si Apostle Paul. Mao ni sulti sa I have fought the good fight of faith. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. So all this description, okay? Kaning strive to enter at the narrow gate,
Kani nga fight, the good fight of faith ni Apostle Paul, kani nga description makaigsunan, gi-apply ni tanan kay Epaphras. Ganuman, rumble na. Nakipag-wrestling sa Epaphras makaigsunan. Nag-struggle siya. Pariha lang sa usa ka Olympic nga dula. Pero diri lang ka Epaphras, dili dula yang giapilan kundi pagampo. Ang pagampo makaigsunan dili lamang usa ka makapahimuot, makapakalma sa matag usa sa atua ug makapamalandong. Paul described Epaphras as an alert wrestler who was trying to pin his opponent to the mat to gain the victory. Pasabot makaigsunan, ang pagampo ni Epaphras mura siyang nakipag-wrestling. Nga pag once nakipag-wrestling, para magmadaugon ka, kailangan nimong patumbahon ang imong kalaban. Kisa may gipatumba ni Epaphras dire makaigsunan. One thing is clear. Kisa may gipatumba dire, Epaphras wasn't struggling against God. Dili pareha kang Jacob. Si Jacob nakipag-wrestling yun siya. Sa bugtong ubuhi nga Diyos. Nagita yun niya, nakipag-wrestling yun siya. Ang bugtong ubuhi nga Diyos? Si Jacob, I will not let you go unless you bless me. Diba? So nakipag-wrestling sa makaigsunan. Pero sa Epaphras makaigsunan, wala siya nakipag-wrestling sa bugtong ubuhi nga Diyos para mailisan niyang pangalan. Nakipag-wrestling sa pamilanggang igsuon kay para sa katawhan sa Colossus, dili para sa iyang kaugalingon. So, asa man makaigsunan, nakipag-wrestling si Epaphras. Number 1, nag-struggle na makaigsunan with our kernel or mga lawas no nato na gusto. Samot na sa kamatanunan, ang mga kamatanunan karon makaigsunan, lisod kay pabasahon og Biblia. Pero padula di na mo kinahanglan, sultian nga pagdula diha. Pero pabasahon og Biblia, gihimong sleeping pills. Wala pa isa ka minuto, tulog na. Am I right? Amen? Mga kabatanunan karon makaigsunan, lahira sa mo ang panahon, bahalag among gitanaw sa una, Mr. Bean ra. Bahalag ang mga kabatanunan sa unang panahon, magsinto-sinto. Pero sa tabang sbugtong buhi nga Diyos, nitarong rapod baya, pagabot sa akuan, dagko na. So, prayer makaigsunan is a struggle because it goes against our worldly and lazy natures. Kabalo ka makaigsunan, mag-struggle ta sa pagampo, ano man, tapulan man tamuluhod. Tama? Tapulan ta mag-4 alas, tama? Mao nang atong ampo, in Christ we trust and obey. Amen. Diba? O sa isultis bugtong ubuyes, magampo, gani mo, do not repeat vain, mga kaigsunan, repetition. Okay? Pag magampo mo yung personal sa bugtong ubuy nga Diyos, ampo sa mong personal life. Iampo, makikstorya sa bugtong ubuy nga Diyos, ayun ang balik-balik na pagampo. Okay na ng pagampo, nga ginaampo, kanang ampo sa sinugo, Father Lahi, naatadre sa simbahan, para sa pangkadaghanan. But personal life ni mo kaigsunan. Pag once na kay gusto pa kayo sa bugtong ubuy nga Diyos makaigsunan, na kay gusto iampo sa bugtong ubuy nga Diyos, magampo jud ka ana, kuhaon to nimong pasidungog nga gitudlo sa mga sinugo, Father Lahi ug Pastor Lahi, kuhaon yung pasidungog, pero in between ana, isulti mo ang pagampo nga personal. Ang kuhaon nato ang pagpasidungog sa mga sinugo. Diyos amahan nga pinakalabing gamahanan sanan. Na mo'y tagyas tanan, buta makita o di makita. Kana, kuhaon na nato. But sa tunga-tunga sa itong pagampo, i-insert ang imong kaugalingong pagampo sa bugtong ubuhi nga Diyos. Tama? Then, ang ending ana, balik na yung kasatong pagampo nga gihatag sa sinugo. Kaya magsigil lang tag in Christ we trust, makaigsunan. Murag i-memorize na natong pagampo, makaigsunan. Murag dili na tinud-anay atong pagampo. Tama? Hindi lagi mo matingog ay. Pakantahon sa nako si Nanay Dorak, kung saman. ha? So, usahay makaigsunan, lisod kay magampo, kay tapulan kay tamuluhod. Tama? We don't see our need of prayer. Unya na ko magampo, bugtong buhay niya, Diyos ko na bitong linugon ako. Kaya nanay baha, nanay bagyo, nanay gubat. Aya na ko mo ampo.
Grabe lagi, ampo din, wala, halos gada oras mo ampo. Samot naay bagyo nga musulod, ako kayo. Naday mga tao, nagpasalamat. Salamat, Sierra Madre. Kabalo ka makaigsunan, we don't see what at stake if we don't pray. Di na ito mabantayan unsay mawala na ito makaigsunan. Kung kita magampo, asa, wa man po tayo mag-gain anang magampo ta. Wala man tayo, wala tayo mag-gain. Actually, wala tayo mag-gain, pero naay malos sa ito Wala tayo mag-gain sa pagampo? Tama? Gilibog sila sa pagtubag. Wala kayo mag-gain, pero naay mawala ni mo. Masa may mawala ni mo? Mawala imong garbo, mawala imong bati nga batasan, mawala imong pagkaigihan, mawala imuhang mga tanan nga mga ngilad na kinaiyahan. Maunay mawala sa panahon nga magampo ka. Palakpakan na ito ang bugtong buhay nga Diyos. So, sa panahon na si Jacob makaigsunan nagpag-wrestling siya literal sa bugtong buhay nga Diyos, diba? He really wrestled against his old nature. Nakipag-wrestling siya sa iyang daang pagkatao makaigsunan. When he finally surrendered makaigsunan, kabalo kapag once magampo ka makaigsunan, surrender ang imong will makaigsunan, imong kabubuton in order to do God's will. Sa panahon nga gisurrender ni Jacob makaigsunan iyang daang pagkatao sa bugtong uboy nga Dios, kay iyang pangalan is deceiver. Ang Jacob makaigsunan is a cheater, deceiver. Nganuman, iyang gilimbungan iyang igsuon na si Esau. Iyang gibaylo kanipon si Esau gibaylo ang iyang birthright sa usa ka bowl nga sabaw. O kanipon in taon si Jacob, iyang gilimbungan iyang igsuon tungod sa kakapo, iyang gilimbungan nga sige ihatag ko ning sabaw pero ambi na nimo ang birthright. O kanipon si Esau nga walay hanaw unsa di ay ning spiritual birthright, o sige bahala na imo na gigutom ko ambi na sabaw. So anay tabo, cheater si Jacob na wala pa na elisan iyang pangalan. But kato nakipag-wrestling siya makaigsunan sa bugtong uboy nga Diyos, unya wala gyud niya buhi ang bugtong uboy nga Diyos, kadlaw na lang hapit. O say sultis bugtong is buhi ko. O say sultin Jacob. Happy Sabbath. Ngano nakipag-wrestling gani si Jacob sa bugtong uboy nga Dios? Sa iyang daang pagkatawo. Nitawag ba si Jacob? Wala. So, unsay giili sa iyang pangalan? Ipangutana siya sa bugtong uboy nga Dios, pangalan nimo. Do you think wala ka ilang bugtong uboy nga Dios sa iya? Kaila. Gipangutana iyang pangalan, kailisan man sa bugtong uboy nga Dios iyang pangalan. Ana si Jacob, Jacob akong pangalan. From now on, your name will be no longer Jacob, but Israel. Ano sa meaning sa Israel? Meaning of Israel is the Prince of God. Na ang pasabot, nagmadaugon sa Dios o sa tao. So sa mga pamaagi, makaigsunan, nagmadaugon siya sa Dios. Pinaagi sa iyang pagpaubos. Palakpakan na ito ang bugtong uboy nga Diyos. Diba? So, even our Lord Jesus Christ, makaigsunan, nag-struggle siya sa Garden of Gethsemane to surrender His will to the Father's will. And He finally prayed, not my will, but yours be done. Mark chapter 14, verse 36. Maotong panahon, makaigsunan, nga grabe ang agony, ang mental suffering sa bugtong po yung Diyos, sa topic na ako niya itong mga previous days. Grabe ang struggle makaigsunan. Sa bugtong po yung Diyos, that time nag-ampo siya sa Garden of Gethsemane. Na ang iyahang singot kay dugo na initulo makaigsunan. Kay tungod, grabe iyang kahadlok, grabe iyang suffering, na iyang gibati makaigsunan. Kaya niabot sa point nga dugo na ang nitulo sa iyahang singot. The same ang gigamit makaigsunan nga word, agony. Nag-struggle ta makaigsunan tungod sa atong unworthiness. Dili ta karapat-dapat, dili ta takos sa bugtong ug buhi nga Dios.
We often struggle, makaigsunan, in prayer because the devil, makaigsunan, the accuser, reminds us of our sins. Kabalo mo sa trabaho sa tanas? Parimahin kasi mong sala, hoy, kawatan, hoy, kuan. Sa panahon ba nakasala si Adan ug si Eva, makaigsunan, gitawag ba silang, hoy, mga makasasala, gawas na mo diha? Unsa may gisultis bugtong buhi Diyos kay Adan? Adan, in a solemn na voice makaigsunan, Adan, hain man mo. Gainan ba niya, huy, mga makasasala, asa man mo. Kabalo ka ang trabaho ni Satan, tawagon ka sa imong sala. Hoy, kawatan, hoy, mananapaw. But ang trabaho sa bugtong ubuhi nga Diyos, bisag kabalo siya sa imong sala, tawagon ka niya sa imong pangalan. Palakpakan na ito ang bugtong ubuhi nga Diyos. Unsay sulti sa Isaiah chapter 1 verse 18, bisag unsa kapula sa imong sala, kayang papution sa bugtong ubuhi nga Diyos, mga pinalanggang igsuon. Once, mubalik lang ka sa iya, mga ikagabasailuan, maghinulsol ka, genuine repentance, and then ang bugtong ubuhi nga Diyos, suutan kanya sa iyahang pagkamatarong. Kabalo ka, unsay pamaagi nga mahimong matarong ang tao, pinaagi sa pagpasaylo sa bugtong ubuhi nga Diyos. Dili na to kayang i-earn ang righteousness alone. Nga kita lang sa atong kaugalingon. Bisag unsa na imong paningkamot, bisag mo tulo na imong sipon, imong singot, grabe nimong pagpaningkamot para lang mahimo kang matarong at tubangan sa bugtong ubuhi nga Diyos. The same with the Pharisee. Nagampo og ayo nga Ginoo, salamat dili ko pareha aning usa ka maningil sa buwis, tax collector. Ako, iduol ko nimo, naghatag ko sa mga kabos, nagpasting ko twice a week. Di ba? Naghatag kong ikapulo sa tanan na kong gikitaan. Kaning tax collector, di ko pareha ani makasasala. Kung sige buhat sa tax collector, gunit siyang dughan. Dili makatanaw sa langit. Ang sulti niya, Lord, have mercy on me, for I am a sinner. Pasaylo ako, amahan, kaya ako makasasala. Karon kinsa may niuli nga naay righteousness? Ang Pariseo bang nanghinambog sa iyahang kaugalingon o ang makasasala nga niingon rag, have mercy on me, Lord? So, ang nakapaghimo niya righteous, walay lain, ang pagpasaylo sa bugtong ubuhi nga Diyos. Hebrew chapter 8 verse 12, ngayo kang kapasayloan sa bugtong ubuhi nga Diyos, ay sulti sa bugtong ubuhi nga Diyos, and I will not remember your sins. No more. So, that's why nahimo kang justified. So, makaigsunan, sometimes nag-struggle ta makaigsunan tungod sa mga distraction. Nakasulay na ba mo makaigsunan? Nag-ampo mo makaigsunan, pero daghan kaayo kag ginahuna nga makabalda kaayo. Akong utang. Daghan ko bayro nun. Tubig, kurinte, balay, eskwelahan. Nakatry na ba mo, ana? Dinapod in town. Sige, intaw, hunghong po ni Satanas. Sige, huypan imong dunggan ba nga? Undang nag-ampo, magihapon na yung mahitabo, wag gihapon yung resulta. Ngano di ay, pag humag-ampo ni mo, dato na ka? Pag humag-ampo ni mo, paid na imong utang? Muna yung trabaho sa Satanas, mangsinamok kanunay. Nakatry na ba mo mag-ampo, makaigsunan nga, focus na kay kaspag-ampo, nakaskalagitnaan, nabitaw, nga grabe na kayong conviction sa imo sa Holy Spirit, pero makalit, ragtingog yung cellphone? Nakatry na ba mo, ana? Nakatry na ba mo pag-ampo, makaigsunan? Kunya na ay, mga nag-chismis sa imong palibot, saba kayo? Nakatry na ba mo inana, makaigsunan? Naay, sige, nag-try kag focus sa pag-ampo, pero naay, sige, butang sa imong nahuna. Naay, sige, butang sa imong nahuna, si Satanas, sige, injection sa imong nahuna. Nag-try ka mag-ampo, seryoso kaayo. Kabalo kaayo pag-undang, makaigsunan. Kung nabitaw kay mga distracting na mga thoughts, give them to the Lord and He will understand. Nabitaw maka-distract kayo nga, daghan gikog bayran ng utang. Nabitaw, mag-ampo na lang kayo, mag-iampo, Lord, balik na. Nga naman, impas utang. Nabi, nag-ampo ninyo, anak, dari makaigsunan? Pero naka-ampo ko, anak, gatong buhi, pastor. Ako nga, naka-anak ko, pastor, mahal, hinaotong balik ng Ginoo, bugtong buhi nga Diyos. Ang siya nga naman po, daghan kay utang, para balik ang bugtong Diyos, impas utang. Munang, karon nga hapit ang balik ang bugtong buhi nga Diyos, padayon mo sa pag-utang.
Ha? Nga naman. Di na makapaninglon. Samot na magira na. Di na maningil ng kuwan. Kaya maningkamot na nagtago siyang kaugalingon mo na ako. Anong mautang na ako. Bahala na ginang bugdumboy nga Diyos, ana. Ha? Tama ba, igsoon? Sa panahon gani nga mabothered ta, atong thought, bitaw dagang kita ginahuna nga di na gyud magkadimao. Nga puro na lang utang na sa mga kwarta. Unsa nang puisod anon karong gabi, oy? Nahurot na ba atong kamunggay sa among silingan? Tinood? Unsa nang buga ni among sudanon? Kabalo ka, igsoon, na-experience ako na panahon buhi pas pasulahi, nag-struggle jud ko. Sigo ko nahuna, unsay sudanon ani karon, unsa nang puy lutuon? Kaya dapat baya, arti baya to, di ba ito mukha tag-isa ray putahe? Duha tulo ra bagay putahe ato. Struggle kay kagyod. Ha? Magunaw-una ka, unsa kay sudanon na po niyang gabi eh. Kay sumo po, balik-balik ang sudan. Mabitaw, sahay, mareklamo na gyud ko. Unsa reklamo na ako? Undangin ako sa tukwa, lahi na pod. Tinuod yun na. Ha? May maabot yun ang kuhan nga masumhan ka ba? Sige rag tukwa, buntag tukwa, udto tukwa. O, why, panihapon ka, di mo ko panihapon. Puro tukwa. Karon, sige, ilisa na pong sudan, dito na po tas chaplets. Gisumhan na po chaplet. Adto na po tas tapa. Sumunod tapa. Di ba? So, daghan kita ginahuna sa atong kaugalingon makaigsunan. That's why ang uban sa ato na over-fatigue. Depressed. Nga naman. Gawin na, sa sudanon. Katawa lagi mo. Relate mo? Ha? Habang ang ubang bitaw, nagproblema sa aha ni atong 100 billion kita, ang problema nato sudan ra. Tinood? Sila busy kay sila karon dato sa Manila. Asa maning 100 billion nga insertion sa budget. Kami in town, unsay sudanon na mo unyang gabi eh. Asa na po mga kamunggay, kaya ang kamunggay sa musilingan, gibali na nila. Ha? Kay hurot na. Kay sige kag panghuwag kamunggay. So makaigsunan, sa panahon gani nga hunghungan kas kaaway, ha? Nga paundangon na kag-ampo ni Satanas, ayaw pag-undang. Sa panahon nga di nakaganahan mo basa og Biblia, then that's the time abrihi imong Biblia. Sa panahon nga di nakaganahan mo ampo makaigsunan, then that's the time mas muduol pa kag mo ampo usbog tungpoy nga Dios. Kabalo ka, struggle gyud na parehan Brother G-Boy. Struggle kay Brother G-Boy sa na-distract kay siya sa iyang thought. Nga naman, daghan kayo mga musulod sa iyang nahuna, mga igsunan. Nga anak ko, may untag masyera ni mo na ako, boy, ganang nag-istorya ni mo, kaya ako pong istoryahon. Ha? Pero di man. Ha? Kaya nga naman, mga igsunan, kanya-kanya ta nakipag-atubang adlaw-adlaw na atay, kaugalingong battle, mga igsunan. Naiuban, nagproblema sudan. Naiuban, nagproblema utang. Naiuban, nagproblema kung mo eskwela o dili. Hamo to sa buwas? Parehang buwas, ano kung buwas? Hay na lang lagi eskwela lagi kay kapoy. Tagahapon absent good in town siya. Ha? Nga naman. Shifting man sila sa balay. Si Ryan, buntag, wala eskwela, hapon na Si Buwas, buntag eskwela, hapon wala. Nga malingaw magud ko na nilang duha. Kay nindot kay tan-awon sila ba nga di sila mga eskwela. Ha? Pag-ana na ko, atong una, dili sa eskwela, kay gilantan siya, okay to masabtan. Di nga lo, kung sunod-sunod na adlaw, buwas, gilantan na gyapon ka siya. Tinuod yun, gilantan dyan ko ikapag, ikuti oh. Pero anyways, makaigsunan, dahil ka tag-struggle sa atong life. Pero, ang pinaka-struggle yun na to, usay pinaka-common na tong tanan. Dahil lahi matagi ito ba, pero usay pinaka-common. Di ka kayo eh. Ha? Kwarta, tinuod lang. Nga naman, may untag mukha untag isda, kay pwede rata mamingwit diri, oh. Bitaw, tinuod lang. Bisan pag luwa imong ilabay rin, kaunon sa isda. Ha? Di mo ta mukhaon. Di ba? So, dahil kita nag-struggle mga kaigsunan. And sometimes, mga kaigsunan, nag-struggle ta sa atong doubts. Nag-struggle ta sa atong pagduda o pagduha-duha. Ha? Sa panahon bitaw nga mag-ampo ta para sa ubang tao, kanang iampo na to siya nga parihanin commander at sa mana sang yun na. Yun ang po iragod ko yun. Sometimes kung si yun na sakto na bitaw pangutok, masa nga naipagduda si yun na kung
matubag bagyod sa bugtong uboy nga Diyos yung pagampo nga ampuan niya yung ninong nga maayo. Sometimes na tayo nga na nga doubt. Pareha na kung naay nasapian og demonyo, then ikaw tawagon kay naamang ka sa tinuod nga kuan, naamang ka sa aging harian sa bugtong uboy niya, amana na yung tong kailan mo. Gusto ikaw kay Diyos nun makaampuin niyo kay nasapian og demonyo. Mana po ka nga, uy, dili, uy. Basi mo balhinan ako. Ano man, namangod tay, doubt. Pag naay doubt, makaigsunan, unsay sulti ni Santiago, dili tubagon sa bugtong uboy sa itong pagampo. Ha? Pero, kabalo ka makaigsunan, any one of us, basta na inana ng mga senaryo, pwede kang ikaw mismo ang mupahawa as demonyo gamit ang pangalan sa bugtong uboy nga Diyos. But first things first, pangayo sa pasaylo sa imong sala, bago ka mo duol anak ng tao. Ha? Di mo kinahanglan tawagon sa Pastor Nonoy, Pastor Nonoy, asa man ka? Manas Pastor Nonoy, naapog maigo. Abuta lang. Ikaw mismo makaigsunan. At that time nga nidawat ka sa balang bautismo, bugtong na anak ka sa bugtong uboy nga Diyos. Pag bugtong na anak ka sa bugtong uboy, unsay pangayoon sa anak ihatag sa amahan. Ha? So, all things are possible with God. So remember makaisunan gatong papa nga niduol sa bugtong uboy nga Diyos, kay iyahang anak nasapian og demonyo. Mabasa nato na sa Marcos chapter 9 verse 24. Ningon siya makaigsunan, I believe, but help my unbelief. Unsa may punto ani? Ang amahan makaigsunan, naa siya'y genuine nga pagtuo sa bugtong uboy nga Diyos nga maayo sa bugtong uboy nga Diyos iyang anak nga naposes sa demonyo. Kaya nga naman, niduol ka sa bugtong uboy nga pasabot, nagtuo siya nga maayo sa bugtong uboy nga iyang anak. Pero, naa siya'y unbelief. Sa usa nga pamaagi makaigsunan, mapainubsanon siyang giangkon niya sa bugtong uboy nga Diyos ngayang pagtuo makaigsunan kay imperfect. Naay mix sa mga pagduha-duha na ay kahadlok, but ang bugtong uboy nga Diyos, ingon siya, bisag imong pagtuo makaigsunan, sama sa liso, sama sa liso, o sama sa liso sa mustasa, kaya nimong ipabalhin ang bukid. Kabalo ba mo anang liso sa mustasa? Kisa nang kitag liso sa mustasa? Wala man na diresto Kakita mong munggos. Mas gamay pa ana. Di na. Kanang liso sa mustasa, gamay kaya na siya nga liso makaigsunan. Mao na pinakagamay nga liso sa tibuok kalibutan. Pakiton mo na ako ha para makuha ninyo. Para ma-picture out ninyo. Dara, Ingani siya, Ingani siya, Iri sinalabad. Ingani siya kagamay, Pakita sa ilaha. Ingana kagamay. Ipakita sa kamera. Unsa kagamay ang liso sa mustasa. Diba? Mustard seed. Mo na liso sa mustasa, mas dako pang munggos. Ha? Pero makaigsunan, kaning liso sa mustasa, pag once kani imong itanom, maopinoy ang pinaka dako. Mo nang ingon ang bugtong buhay ng Diyos, kung naalang kay pagtuo, sama sa liso sa mustasa, yan kagamay, murag dako pa imong kugmo, ha? Dako pa'y mong muta, kaya ni mong ipabalhin ang bukid. Metaphor ang gamit lang. Pasabot, tanan na mga abi ni mong dako kay makaigsunan, kaya ni mong madaog na kung naalang kay pagtuo, sama sa liso sa mustasa. Palakpakan na ito ang bugtumboy nga Diyos. So, ang nindot lang diri makaigsunan is that ang bugtumboy nga Diyos, gidawat niya ang gagmay nga pagtuo compared sa pagtuo nga duha-duha. And God will grant your request too. Kung saan may pag-ampo karon makaigsunan. Number 5, nag-struggle ta makaigsunan sa atong selfish. Wala sa kabalo.
So, makaigsunan, nag-struggle ta tungod sa atong pagka-igihan. Ha? Our normal tendency, makaigsunan, is not just to pray, is just to pray for ourselves. Nag-ampo ta, dili para sa ubang tao, kundi para sa atong kaugalingon lang. Kabalo ka, it's hard to pray for others when we have our own needs. Lisod kay mag-ampo para sa ubang tao niya, ikaw tabangunon pa ka. Tama? Mag-ampo ka sa ubang tao, pero ikaw tabangunon po kay ka. Lisod, di ba? Pero unsa may term, ana day, pag inana day, igsoon, selfish day ta. Ha? Selfish day ta, igsoon, nga iampo lang nato atong kaugalingon nga maluwas ta. Ha? Tanawa ragon mga kaigsunan, daghan kay nakasulat sa balaang kasulatan mga lalaki o babae mga kaigsunan. Nga nag-intercede sila, nagpataliwala sila para sa ilang nasod. Ha? Daghan kay mga kaigsunan. Igalimtan nila ilang kaugalingong problema para lang magpataliwala sila, mo-intercede sila para sa nasod. Kinsa man Elijah. Ano man? Do you think makaigsunan kung wala nagampo si Elijah 7 times, muulan ka ang paghatag kahag ulan ang bugtong buhi nga Diyos para sa Israel? No. Si Elijah makaigsunan, nabot siya own niyang struggle. Pero iyan gipadapli na iyang own struggle makaigsunan, o nag-intercede siya, nagpataliwala siya para sa nasod. Ha? Si Abraham makaigsunan, do you think kung wala nagampo si Abraham, maluwas kaya si Lot dito sa Sodoma? Ha? Dili. Do you think kung si Moses wala siya ni-intercede, makaigsunan? Wala siya nagpataliwala? Do you think, makaigsunan, maluwas ang Israel na patyunon sa bugtong buhay ng Diyos tanan? Dili. Di ba? Sa panahon ni Pedro, makaigsunan, kung wala nag-intercede, makaigsunan, kung wala siya giampo sa mga believers sa iglesia, do you think makagawa sa prisuhan si Pedro? Dili, gihapon makaigsunan. Likewise, if we don't pray, makaigsunan, our loved ones or our friends will be lost. Our country, makaigsunan, will become morally bankrupt. Diba? Kung sa itong gisulti ni Commander Adsa ganina, iampo ang atong nasod. Seldom ra kay sa atuwa makaigsunan nga magampo ta para sa atong nasod. Diba? Usahay ra kayo sa atuwa makaigsunan nga maapil na tug ampo ang atong nasod, ang atong isigataw, atong mga pastor, elder, kaning ubos ninyo nga igsuon, nga naman, naaman kay kaugalingong problema nga giatubang sa kinabuhi. Tama ba? Di ba, lisod kayo mo ampo para sa ubang tao nga mismo ikaw nag-struggle ka. Pero mo ni sultis bugtong ubuhi nga Diyos. Mo ni gihatag nga illustration sa bugtong ubuhi nga Diyos, pinaagi siyang apostol na si Apostle Paul, mahitungod kay Epaphras, nagipag-wrestling siya sa pag-ampo, dili para sa iyang kaugalingon, kundi para sa iglesia sa Colosas. Diba? Kabalo mo, kailangan natong iampo ang atong nasod mga kaigsunan. All children will face the judgment of calamity, war and poverty. Nga naman, apektado ang atong mga anak, apektado atong pamilya, kung unsa may mahitabo karon sa atong nasod. Atong anak, way problema sa ato kung wala tay anak, nag-anak, bitaw ko'y salamat, wa ko'y anak, pero mas daghan man di ay. Do you think baka igsunan, wala ko na balaka nga naapata dire sa syudad? For me, makaigsunan, wala ko aangay kabalakan, kay gauban ang bugtong ubuhi nga Diyos. Pero sa man ipagbutuan ng gira makaigsunan, maura man yun ni pamaagi, nga mansaka yun ang tao sa bukid, unya, magkasa, di tatanan sa balay ni Pastor Nunoy. Ang uban, magtindog na lang yun. Undi, mo pilit na sa dingding ang uban. Di ba? Ang pointes, wala pa'y balay dito. Muna gisulti diya, strive. Magpaningkamot sa tabang subog ng ubuhi nga Diyos. Ano man, nindot biyan ang natay makitang outcome, bahalag skeleton pa lang. Kabalo ka makaigsunan, dapat natang mo intercede. Dapat natang magpataliwala sa pag-ampo karon para sa atong nasod. Why? Because ang atubangon sa atong nasod na kalisod, maoy atong atubangon sad. Gutom, makaigsunan, war, judgments of calamity.
Abi ninyo kung magira ang Luzon, dili ta apektado? Ha? Do you think makaigsunan? Ialaw pa sa mga tao nga musunod si Bato sa ICC? Do you think inanaon na nila? No. Minsan na nila makaigsunan nga wala na paglaban ang atong former president, Duterte. Dili na nila gusto mahitabo na kay Bato. Do you think aksidente ang paggawa sa Saldico bago ang rally? Everything happens for a reason. Tanang butang nahitabo sa kalibutan na ana sa scope sa bugtong ug buhi nga Dios. And it will happen. It will come to pass. There is a war coming. Na ay gubot nga moabot makaigsunan. Because time is ticking. Ang panahon karon, ningon ang bugtong buhi nga Dios, Matthew 24, iyahang paubsan ang panahon para sa iyang mga pinili. Diha palang daan, mamakpak na ta. So, iyan po na to atong nasod makaigsunan, Iyan po na to makaigsunan. The power of prayer is really the power of God released through prayer. I remember yung atong mahalopin langgang pastor lahi makaigsunan, kung dili daw ka magampo, ang mga balaang manunda, wala lang po'y buhaton. Pero pag once makaigsunan, nagampo ka, na-activate makaigsunan, ang balaang manulunda, sila nagpaabot na sila sa pag-ampo na to. Pero kung dili ka mag-ampo makaigsunan, wala po na sila ibuhaton. Mo ng power, prayer is power makaigsunan. Only ang iglesia nga nag-ampo para sa nasod, makapabago sa nasod, sa destiny sa nation. Pag nagtinabangay ang mga katawhan sa bugtong ubuhi nga Diyos makaigsunan, the same with the Israelites. Hilak na gani na sila sa bugtong ubuhi nga Diyos, ang mga katawhan sa bugtong ubuhi sa Israel, muhilak na gani ng Israel, ang Israelites makaigsunan, ang bugtong ubuhi nga Diyos, ang yang gugma, bisang nitalikod sa iya ang Israelita, gihigugma raghapon niya. Kabantay mo ng story ni Hosea, o sa kapropeta sa bugtong ubuhi nga Diyos. Si Hosea makaigsunan, gisugo sa bugtong ubuhi nga Diyos, nga minyuan niya ang usa ka prostitute. Ano sa prostitute? Si Gomer. Abisag kabalo si Hosea nga usa siya ka prostitute. Apan, gihigugma gihapon ni Hosea si Gomer. Gihigugma gihapon siya. Hangtod niabot ang point nga gibiyaan si Hosea ni Gomer. Nibalik sa iyang dating binuhatan. Sa iyang pagka-prostitute. Unsay sulti sa bugtong ubuhi nga Diyos, agi ang mga pila ka panahon makaigsunan. Unsay sulti sa bugtong ubuhi nga Diyos, pangitao at tua si Gomer. Kuhaag balik ang imong asawa. Unsay gibuhat ni Hosea? Ang gugma, gihatag niyag balik ni Gomer makaigsunan. Sumao na'y relasyon sa bugtong ubuhi nga Diyos sa mga Israelita. Muna yung relasyon sa bugtong ubuhi nga Diyos nato karon. Mutalikod tas bugtong ubuhi nga Diyos, ang bugtong ubuhi nga Diyos, kimahal raghapon tas bugtong ubuhi nga Diyos. Di ba? Kabalo ka makaigsunan, all things happen by prayer and nothing without it. Tanan butang mahitabo pinagis pag-ampo. O wala gyud tay mahimo kung wala tay pag-ampo. Nayo sa American evangelist, pastor and educator, si Reuben Archer. Isulti siya makaigsunan, there have been revivals without much preaching, but there has never been a mighty revival without mighty praying. Ang iyang punto dire, prayer is the engine. Asa may punto dire makaigsunan? Kana daw pagwali nato, kana pag-witness nato, pagsaksi nato sa bugtong ubuhi tungod sa bugtong ubuhi ng Dios, importante ni siya nga activities. Pero ang nagpailalom ani walay lain kundi ang pag-ampo. Do you think ang mga pastor elder mo tindog na diri nga walay ampo-ampo? Dali ra musulti makaigsunan sa pulong sa Ginoo. Dali ra.
Pero do you think ma-activate ang Holy Spirit kung di ka mag-ampo daan? Kasi mo pasabot, ikaw ang balaang espiritu. So, ang trabaho sa mga pastor o elder, igo ra in taon na mo mensahe. Sudlanan sa balaang espiritu, ang mo hikap sa kasing-kasing, ang balaang espiritu. That's why, mensahe lang, ayaw pugpug sa ang tao. Kay mura ra kag kabayo nga gadalaan na dat gidala ni mo tubigan, gipugos mo painom, ang kabayo di gyud na mo inom. O dili gyud siya mo inom. Di ba? Kaulo ka makakanta ta, makamensahe ta. But if we don't have the anointing on our efforts through prayer makaigsunan, it is all for nothing. Useless ang tanan. Nga dili gani ta mo ampo bago ta mo kanta. Kabalo mo kana pagkanta abi nyog normal lang na kanta man ni dayeg mo subok tong buhi nga Dios. Tawagon gani mo ampo gid mo sa una-una. Kay pareha ganina kanta ni si Buwas ug si Ryan. Masabtan ra pud nako inuon sila. Ngano man. Although kuan makaigsunan, ingato ang tingog nila, pero pag abot ato sa langit, manindot naman to. Ha? Pero di lang yun sila magkasinabot ni Ryan o kuan og ang organ. Ganyan ako, tarunga inyong pagkanta, kay pagdaig, yan ha? Dili important, kabalo ka, dili magmatter makaigsunan kung nindot kag tingog o bati kag tingog. Basta kinasing-kasing, basta ayo lang pagyaga-yaga. Magkanta ka nga yaga-yaga, dahil subangan makaigsunan, delikado ka, anak. Kano man, pagdayag ng subugtong buhay ng Diyos, gaya-gayagaan. Basta kinasing-kasing lang. Ha? So, makaigsunan, if we are united in prayer, tanan, mahimong posible. Tanawa tong Tower of Babel. Genesis chapter 11, verse 1 to 9. O sa'yo nahitabo sa Tower of Babel? United sila, tama? United in a wrong way. Nga naman. Kaya dili naman sila gusto, kung mahitabo nga magpadalaog baha ang bugtong buhay ng Diyos, at least safe na sila. Di na nila kinahanglan maghimog arka. So ang gibuhat nila mga kaigsunan, nga ang sugo sa bugtong buhay ng Diyos, go to the world and multiply, wala nila gibuhat. Nagtigom lang sila sa usa ka dapit. So ang gibuhat nila, naghimo sila turi. United sila. Ayun ang bugtong buhay ng Diyos sa ilang pagkahiusa, wala imposible nga dili nila mabuhat. Tama? Pero, bati ilahang motibo. Bati ilang tumong. Ano man? Gusto nilang musaka langit. Gusto nilang musaka sa langit nga gamit ilang kaugalingong buhat. Salvation by works. Maotong, ninaog ang bugtong buhay nga Diyos o gilibog ang ilang lingwahe. Mo nang naghana kay lingwahe ang tibuok kalibutan di na magkasinabot. Di ba? Kung na mag-in-English di mo makaigsunan ug di ka kasabot igna na lang happy birthday. Ha? Ba Commander Atsa? Wala Commander Atsa na nakalalis ito sa Palawan sa Mauyon. Unya kay sabaan magyud kay ang katawan sa bugtong buhi nga Dios ang mag-worship mga igsoon. Unya giduol siya sa Amerikano dato kay sabaan lagi daw kayo. Giglis-inglisan na siya unya kay wala mas basulahi ato. Saman. Nya, kabalo biya ka na niya nga nakapulo, nana. So, siya katubang na to, siya natubang. Makatubang niya, you! Ha? So, mga isunan, pag di ganito magkasinabtanay sa itong kaisuray na lang, happy birthday. Ha? Kadumdum mo atong joke ni Pasuray, kanunay yun ako ni maapil. Katong babae nga natumba na ihang tiil sa foreigner. Babae na natumba na ihang tiil sa foreigner. Unyang ending kay sakit na kayo dili isa makaistorya igsuon. Gihilak na lang niya yung kasakit. Natumba sa foreigner. Dako, yung taong foreigner. Nitanaw ang foreigner niya. So na, what happened? Tudlo na lang niya. Nakita sa foreigner, natumba niya, ay, nangayog sorry ang foreigner. Nganong wala di siya nitingog, kadidi ka mo English. Pero ang ending makaigsunan, gipakaslan siya sa foreigner. Kay tungod, kay nasa pagpailob. Pagpailob nga, abi sa foreigner nga pailobon gyud siya. Di lang gyud siya kabalo mo English. Basta kay na mag-English mga kaigsunan, unya, mira apiki gyud ta. Ano na lang, talk to my lawyer. Ha? Pag nagay mo ikalalis makaigsunan nga medyo apiki gyud. Ina na, talk to my lawyer. Biyahe da yun. Di ba? Medyo social, gamay. Ingon daw,
Talk to my lawyer. Kamu daw, be? 1, 2, 3, go. Palagpakan na to ang bugtong buhay ng Diyos. Ha? So, mga kaigsunan, ang bugtong buhay ng Diyos, nangita siya mga taong mo intercede karon. Nangita ang bugtong buhay ng Diyos ng taong intercessor. Muna gisulti sa Ezekiel, chapter 22, verse 30. Dalay ko ng bugtong buhay ng Diyos. O gipangita ko ang tao sa ilang taliwala, nga magatukod sa kuta o magatindog sa nakalangan, sa atubangan ako alang sa yuta, aron dili ko malaglag kini, apan ako walay hingpalgan. So, ang bugtong buhay nga Diyos, mga kaigsunan, gipangita ka sa bugtong buhay nga Diyos nga mahimo kang intercessor. Pasabot, magpataliwala ka, not for yourself only, but also to others, and especially, particularly, sa atong nasod. Iampon ninyog sugod ang atong nasod, mga kaigsunan. Although, di man nato mapugan ang prophecy, but, as I've told you, apektado ang atong mga anak, kung naay kagutom. Mga bot, magira man yung mga kaigsunan, apektado ta mga kaigsunan. And then, maseparate na ang Luzon ng Mindanao. Ha? Malipay ba mga naigsuon? Ha? So, ang bugtong uboy nga Diyos na intercede siya mga kaigsunan. Supposedly, kita ang ipalansang tama. The wages of sin is death. But the gift of God is eternal life. Nag-intercede siya, nagpatunga siya sa matag usa sa ato. Until karon. So, nga pamaagi? Sa panahon nga makasala ta mga kaigsunan, ang atong bugtong uboy nga Diyos, ang atong high priest dito sa heavenly sanctuary. Wala na diri nakamangumpisal ha diri sa yuta na mga priest. English na lang na to. Ang atong high priest makaigsunan, ang bugtong uboy nga Diyos na. Ha? Dito sa heavenly sanctuary. Every time makasala ta, in basic term, siya ang atong abogado. Pero sa panahon nga mugawas na ang bugtong uboy nga Diyos sa heavenly sanctuary, pasensya na igsoon, close probation na, di na ka pwede magbasol. Nga naman, hukom naman siya. Siya na may maghukom sa matag usa sa atua. Pero karon, abri pa ang kaluwasan, pwede pa ta makapangayog pa sa ilo. But time will come, mga igsunan, nga ang pultahan, musirado o musirado yun na. Busa, dako ang kalipay nga nakita na ko sila Brother DJ karon, palakpakan na itong bugtong buhay nga Diyos. Pareha abri pa ang gate, nakasulod pa sila. Pero moabot yun ang panahon nga ang tagbalay, ang tag-iya sa balay, sarada na yun ang pultahan. Pasabot na ang bugtong buhay nga Diyos, moabot na yun ang close probation mga kaigsunan. Moabot na yun nga probation has ended. Pasabot, wala na pwede magbasol. All we have to do is to pray for our families. Pero Sister Lilet, I know, nag-struggle sa karon sa iyang family. Ba't dingo ng buhat, pinagi sa imong pagtuo, timan nga sa panahon ni Noe, walay record ang iyang mga anak nga matarong. But si Noe, usa ka matarong nga tao. O pinagi sa pagtuo ni Noe, naapil niya iyang tibuok pamilya. Palakpakan na ito ang bugtong buhay nga Diyos. Ha? So, the greatest battles ever fought are not those on the battlefields. Ang pakiglaban, makaisunan, dili diha sa battlefield, sa gera, but those fought secretly in prayer. Ang battle nato sa pag-ampo. Dato nakipagbakbakan ta, nakipag-wrestling ta, makaigsunan. Join me in this struggle, makaigsunan. Dapat maghiusa ta, ngiyampo nato ang bawat usa sa atoa. Ang atong nasod, especially. Because kahit bisag ako makaigsunan, nag-ampo ko sa bugtong mo yun, nagkagamay na ang akong mensahe. Ang sa Deborah makaigsunan sa Judge chapter, at duharapod ka chapter iyang na-encounter. Judges chapter 4 and 5. Then gamay ra og role si Deborah, igura sa nisulti na makipaglaban ka barak. Mori ang role. Inyong ubos nga igsuon makaigsunan.
sa kanunay na akong gisulti sometimes, ako mismo, sa tinuod lang, ginaampon ako sa bugtong mis usahay nga dili na lang ko musulod sa mga topic nga pang-ending bitaw nga topic kay gina-confirm sa bugtong ubuhi nga Diyos ang mensahe. Sometimes mismo ako, makaampo ko sa bugtong mis pero di na ko siya pwede pugnan. Na ako'y gusto nga topic nga gipangita, nga na ay topic nga gipabuhat lain sa kuha, so dili na ko mabuhat ang topic na ako untang i-topic. Pareha karon. Kaninang buntag lang, tibok adlaw na intawon ko sige pangita og topic. Wala ko'y makitang topic niya na ay naka-topic nga naka-plaster na pero dili, ano ko murag dili dili gyud ni siya ang bagay karon bugtong mo Diyos. Ganang buntag sa tabang sa bugtong mo Diyos. Then una po si Commander Atsa nga mahitungod sa pag-ampo. So nag-coincide yun. Ug mao ni ang mensahe nga ipadala sa bugtong buhi nga Diyos diri karon sa inyong ubos nga igsoon. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Diyos. Kabalo mo mga kaigsunan, na isa ka prayer, na isa ka missionary 1949. Na ay group of retired missionaries mga kaigsunan gikan sa China. Naa na sila naka-assign sa Australia. Dato na sila ni Puyo. Dayon, ang nahitabo, naa sila'y burden. Naa sila'y bugat kay ilang pamati mga kaigsunan, nga ilang igsuon nga si Hayden Millsap na-assign dito sa China. Ug naa sila'y conviction sa Holy Spirit nga dapat mag-ampo sila tanan. So nagpatawag sila prayer meeting mga kaigsunan. Nag-ampo sila tanan, mga retired missionaries, para sa ilahang kaubanang missionary nga naa sa China. Then at the time na nag-ampo sila mga kaigsunan, wag yun sila ni Hunong, hangtod nga wala yun igaan ilang pamati. So pagkagaan sa ilang pamati, mga kaigsunan, daturo sila nag-stop. So a few years later, sa panahon niya ni ato na si Hayden Millsap, nga gikag China, ni ato nag-Australia, nangutana ang mga retired missionary sa iya. Asa unsa may nahitabo atong time na kay na-recall na mga unusual occasion, katong time nga 1949, ani nga adlaw, ani nga oras, usay nahitabo nimo. Sa ilang amazement makaigsunan, niingon si Hayden Millsap, ato di nga adlaw, ato nga oras nga nagampo sila, mao dayto nga panahon, mao to nga oras, mao to nga adlaw nga i-firing squad silang mga missionaries. Ato nga panahon makaigsunan, naa na sila sa dingding kay andam na sila i-firing squad. Pamusilon, parapat yun sa mga komunista. Pero natingala sa makaigsunan na ay sa panahon nga mukuman ang officer nga pusilo na sila ni abre ang pultahan sa ganghaan og naay ni sulod nga high-ranking official og ni sagit og stop. Unda nga sa og niduol kay Hayden Millsap makaigsunan ug giagbayan siya ug gidala siya sa safety. And this is the time nga nagampo tanan niyang mga kaubanan diadto sa Australia habang ga-mission siya diadto sa China. So sa pag-ampo makaigsunan sa iyang mga kaubanan, ga-prayer meeting sila, pinaagi sa gahom sa bugtong ubuhi nga Dios, naluwas ilang kaubanang missionary nga naa sa China. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. Mao ni say power makaigsunan sa nagpataliwala. Even sa panahon ni Pedro, mga pinalanggang igsuon, mabasa nato na sa Acts chapter 12 verse 6 to 11. Sa panahon ni Pedro, mga kaigsuonan, napriso si Pedro. Nadawat na nilang unang ulan ato nga time. Napriso si Pedro, mga kaigsuonan, unya ang group of believers ni adto sa balay ni Maria para magampo. And then that time, mga kaigsuonan, sige silag ampo makaisunan. Sila gyud nag-prayer meeting sila. Giampo nila nga buya na i-release na si Pedro. Nga naman, patyununon man si Pedro, isunod siya ni Santiago makaisunan. Ang nidakop sa iya si King Herod Agrippa the first. So sa pag-intercede makaisunan sa iglesia, sa church during those times, nga niampo sila sa panimalay ni Maria para kang Pedro, nagpakita ang anghel kay Pedro makaisunan. Tungod to sa pag-ampo sa mga kaubanan ni Pedro sa pagtuo. Nagpakita ang anghel makaigsunan, and that's the time nga gipagawa si Pedro sa prisuhan.
Then patingala si Pedro makaigsunan, abinyag vision rin nakita, nakaagi na lang sila sa unang guard, sa ikaduhang guard, hangtod dato niya na-realize sa kagawas gud siya, nga giluwas gud siya sa bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong ug buhi nga Dios. Manindog tang tanan mga kaigsunan. Karon mga kaigsunan, gipaminsahe tas bugtong ug buhi nga Dios. Gipadala ni nga mensahe sa inyo ha karon, sa inyong ubos nga igsuon. Nga magampo ta dili lang para sa atong kaugalingon. Let's pray for our nation. Let's pray makaigsunan sa tanan naka-posisyon karon sa gobyerno. Iampo nato ang ato nga mga pinalanggang mga pastor ug elder ug kaning ubos ninyo nga igsuon. Kay dili aksidente makaigsunan nga kani ang gipamensahe sa bugtong nga buhi nga Dios. I am praying for this sermon makaigsunan. Gagahapon ra ko sige ampos bugtong Hesus sa ipamensahe ni adres sa inyong ubos nga igsuon. Ang sakit na lang akong ulo makaigsunan. Basta pag-ampo na ko sa bugtong Hesus mauni ang ipadala nga mensahe. Nga iampo nato ang atong nasod karon. Kay unsa may manghitabo karon makaigsunan in the coming next days, starting tomorrow, apektado ang tanang Pilipino. Apektado ang matag usa sa ato makaigsunan. Although there is a separation between church and state, pero there'll be the time makaigsunan nga moabot ang panahon nga usahon na ni. So dapat natay buhaton makaigsunan. Hinaot ko makaigsunan nga matag usa sa atoa kari lang ng mga panahon. Kani ng mga panahon makaigsunan nga gubot yun ni padulong nga iampo nato dili lang sa atong kaugalingon. Once magtinabangay og ampo ang katawan sa bugtong ug buhi nga Dios, paminaw na sa bugtong ug buhi nga Dios. Iampo nato makaigsunan kay dili pagyud ready ang tanan. Sa tinulad suntihan tamo, dili pagyud ta andam. Kaya naapay kulang, daghan pag kulang, wala pa tayo natukol dito sa bukid. Magtinabangay tag-ampo makaigsunan, maghiusa tag-ampo. Sa akong gisulti, dili lang sa atong kaugalingon. Ayaw, dili lang sa tamagampo para sa atong kaugalingon. Mahimo sa tagpataliwala sa bugtong ubuhi nga Dios makaigsunan. Kay kita ang iglesia sa bugtong ubuhi nga Dios makaigsunan, 1 Pedro 2:9. Kita na ang piniling katawan sa bugtong ubuhi nga Dios. Kita na ang gihimong saserdote sa bugtong ubuhi nga Dios. It means makaigsunan, kita na ang mag-intercede diri sa kalibutan ug sa atong bugtong ubuhi nga Dios. Ug ang paminawon sa bugtong ubuhi nga Dios nga pagampo walay lain kundi ang pagampo sa iyang mga bugtong na anak. Ay naot ko makaigsunan karon, dito ko na to atong ulo. Magampo ta makaigsunan, dili para sa atong kaugalingon. Sa mga naminaw karon sa Pastor Lahi live, iduko inyong ulo, magampo mo kaigsunan, luhod mo kung kaya niyong muluhod diha. Habang kantaho ni Sister Lilit, ang pun ako sa imong espiritu. Magampo mo diha makaigsunan. Iampo ninyo ang atong nasod. I'll tell you makaigsunan, there is a war coming and it will come to pass. Dalay ko ng bugtong ubuhi nga Diyos. Sa pag-ampo ko karon, pasaylo ako sa tanan na kung sa
lakaw kong kauban ka, nga dunay kahaya ikan sa tun mo. Giawakan ako upon ako sa imong espiritu. Nauhaw ko, gigutom ko, gipangandoy ko, makauban ka. O bubuhi ko, inahanglag ko ang imong ulan. Sama sa desertong dapit, nunupi ko sa imong pagigambit. Iawhagan ako upon ako sa imong espiritu. Ayuha ko sa balatian ko, abli akong mata, aron makita ka na ko. Waang Diyos-Diyosa sa kinabuhi ko, panhawa ko sa gahom, himaya mo, buhatan mo ako. Uputling ang kasing-kasing, susiha akong kalag, upakuha ang espiritu sa sulod na ko. Ayaw ko isalingway gikan sa tubangan mo. Ayaw pagkuha ang espiritu kanako. Iyawagan ako upon ako sa imong espiritu. Auhaw ko, gigutom ko, ipangandoy ko, makauban ka. O bubuhi ko, kinahanglan ko ang imong ulan. Sama sa desertong napit, nunupi ko sa imong pagkigambit. Iawhagan ako upon ako sa imong espiritu. Iawhagan ako upon ako sa imong espiritu. Nauhaw ko, gigutom ko, ipangandoy ko, makauban ka. O bubuhi ko, kinahanglan ko ang imong ulan. Sama sa desertong lapit, nunupi ko sa imong pagkigambit. Iawhagan ako upon ako sa imong espiritu. Nahinaot ko makaigsunan nga kaning pulong sa bugtong buhi nga Diyos ang ipadala diri sa inyong ubos nga igsuon. Muturok ni sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing ug mahimo tang aware unsa nahitabo karon sa atong palibot, unsa nahitabo karon sa atong nasod. And I know it, kani nga mensahe, mga pinalanggang igsoon, dili ni aksidente nga ipadala sa bugtong buhi nga Diyos. And this is the time makaigsunan nga mo intercede na ta, mahimo tang intercessor, mahimo tang tigpataliwala sa bugtong o buhi nga Diyos bilang kita iyang piniling katawhan, bilang kita iyang pinili nga balaan nga nasod, balaan nga saserdote. So kita ang magpatunga mga igsunan para sa bugtong o buhi nga Diyos.
Once ang katawhan sa bugtong buhi nga Diyos ang muampo mga kaigsunan, muuyog ang kalibutan. So walay imposible sa atong bugtong buhi nga Diyos. All things are possible with God. So hinaot ko mga kaigsunan, starting from now, i-appeal ninyo ampo ang atong nasod mga kaigsunan. Kaya kung unsay outcome ani, maapektuhan ta ani mga kaigsunan. Although layo ta, pero naang kagutom, naang calamities, naang poverty, naang war. And let's hope mga kaigsunan. Let's hope ang bawat usa sa atua. Sa tanan na minaw karon sa Pastor Lahi Live, daghang salamat sa inyong paglantaw. Huwag kamupod, yun lang mga igsuon, mga minamahal ko mga kapatid dyan. Nanonood kayo ng Pastor Lahi Live ngayon. Mahal na kapatid si Sir Mahingita dyan sa Luzon. Manalangin ang bawat isa. Mag-ampo ta sa matagusa sa atua. Not for ourselves, but for our nation as well. Iampo nato ni mga kaigsunan ay I don't know. Mayroon na ay war na moabot. Dawaton man ninyo ni o sa dili. Pero it will come to pass. So daghang salamat mga pinanggay igsoon. Palakpakan na itong bugtong buhi nga Diyos. Ang tanang pagdaig, ang tanang kadungganan, ato nang gibalik sa dihitungnan, kahibulungan, bugtong o buhi nga Diyos sa mga Diyos nga pinaka labing gamhanan sa tanan. To God be all the glory and honor. Shalom, alike.